Love Serye TV. Isa sa mga komplikadong senaryo ng pag-ibig ay ipumilit ang iyong sarili sa isang tao na kailanman ay tila hindi ka magugustuhan at hindi ka kayang mahalin. Paano nga kung muling pagtagpuin ng tadhana ang landas ninyo ng babaeng minsan ay lihim mong minahal? May pag-asa nga kaya at puwang para sa tunay na pagmamahal? Tunghayan natin ang bagong kwentong aming hatid na pinamagatang Captured by Lady Boss. Narito na po ang unang bahagi. Sir, our new model just arrived. Your dad said that you need to go to the hall to meet her. Katatapos ko lang i-check ang isang application na inaayos ng isa sa mga team dahil nga ilang buwan ay amin itong ila-launch sa public. Tinatamad pa ako na lumabas. I don't want to socialize with the crowd. Ang totoo, hindi naman talaga ako sumasama kapag may bagong model at hindi ako ang humaharap kapag may photoshoot na. Hindi ko alam kung ano ang trip ngayon ng tatay ko. At nung nakaraan pa lamang ay pinipilit niya na ako na sumama sa screening at pasimpleng welcome party ng bagong model. Dati naman ay hindi siya ganyan. At para matigil na siya sa pangungulit, ay umuo na rin ako sa kanya. Dad is not the type who convinces a person twice or more. Kapag nasabi niya na ng isang beses at ayaw, hindi na siya namimilit pa. Tingin ko ay panahon na rin para makilahok ako sa mga ganitong parte sa kumpanya para maging isang responsableng CEO. It's been 8 years since I graduated. Pagka-graduate ko pa lamang ay sinabak na ako agad ng tatay ko sa aming kumpanya na siya nagde-develop ng mga applications. It was fun actually. Dati pa lang kasi ay mahilig ako maglaro at gumawa ng mga simpleng applications. At nang mag-handle na ako ng kumpanya, hindi ako nahirapan. Yes, maraming trabaho pero dahil gusto kong ginagawa ko ay walang-wala ang pagod na iyon. Working became my life. Bahay, trabaho, pamilya, at barkada lamang ang tinatakbuhan ng buhay ko sa loob ng 8 taon. Masaya naman, but when I would go home in my own house, I felt incomplete. But I never reflect on that matter. I don't wanna know what that is. Okay na ako sa kung ano ang mayroon ako ngayon. Tinangaon ko na lamang siya at saka pinatay ang aking MacBook. He waited on the door, holding the handle. Pumunta muna ako sa banyo ng opisina ko para umihi. At syempre, para i-check ang aking mukha. I admit, I am a shy person. But that doesn't mean I won't need a good face. I always want to look presentable but I never want to look too devastated and overdressed. Si Miguel lamang ang kilala ko na nagbubuhat ng sarili niyang bangko. Hindi ako ganon. Halos mapairap ako sa isipin bakit naalala ko pa ang ulupong na yon. Gusto kong masuka nang maisip ko ang mukha ng gago. Mas gwapo naman ako sa kanya. Isang buwan na pala ang huli kaming magkasamang magkaibigan. 6 kami magkakaibigan at puro kami lalaki. We met when we were in college. We just clicked. Wala talaga sa amin ang magkakakilala maliban kay Miggy at kay Kian na magpinsan. Totoo nga ang kasabihan na same feathers flock together. I have crazy but real friends kaya siguro sa kanila pa lamang ay sapat na. I don't need to meet someone just so I could be happier. Sila kasi yung tipo na hindi nang iiwan. Shall we go, sir? Tanong ni Lawrence na makalabas ako ng banyo at lumapit sa kinatatayuan niya. Yes, Lawrence. He opened the door for me. Pinasalamatan ko siya bago niya ako sabayan sa hall na pupuntahan namin. We have several halls in this company, but we will be welcoming the models on one of the common halls, where casual gatherings and meetings are held, and even photo shoots. Our hall can accommodate 1,000 crowd, but it is only open when there are important parties, gatherings, or celebrations. Common halls are still wide enough for our guests and models to feel important and special. Ang modelo na narito ngayon ay mula sa labas ng bansa. She is a well-paid model abroad
and she doesn't need to attend auditions. I don't have her details not because they don't give me a copy but because I really don't have dumb care about it. Bahala na si Dad at ang concerned team na mag-iintindi basta ako ay magtatrabaho. Lawrence opened the door of the hall. Pumasok ako nang makapasok sa kanan. Na bahagi inilagay ko yung kamay ko sa slacks ko. My eyes are only focused on my dad, who is busy talking to a staff. Nakaredy na rin ang backgrounds at mga camera na gagamitin. Hindi ko pa nakikita ang model. Naglilibot ako ng paningin ko. I was not even excited to see her. But when I entered the hall, I don't know what was happening, but my heart beats abnormally. I felt the need to see that model. Nakikita ko kasi sa mga mukha ng naririto kung gaanong halos magbuong puso na mga mata nila. They all look excited and happy. Baka nga gawa doon kaya ganito ang nararamdaman ko. Naupo ako sa upuan, nakatabi ng kay Dad. San? Bati niya sa akin at saka tinapik ako sa aking balikat. What's up here, Dad? Tanong ko at inayos ang aking coat. Nagpaalam siya sa kausap niyang staff at nagtungo ito sa dressing room. Kanina pa narito yung model. Hindi ka na umabot sa maiksing interview at pagpapakilala niya. She is so lovely and sexy, son. Bagay na bagay sa hero na gagawin niya. Hindi ko naman alam pero parang nagdiwang yung puso ko at gusto ko nang kumawala. Dahil lamang sa ideya ng modelong iyon, she will do a cosplay on one of our own developed hero. Tumango na lamang at pilit na sineryosong mukha kahit gustong gusto ko nang pakulutin ang aking noo dahil sa pagtataka sa aking nararamdaman. I am not excited to see her. Baka nga bigla na lang nagbago yung bilis ng tibok ng puso ko. It happens. Nangyari naman kasi talaga ito. Nagsilabasan ng ilang staff kaya pinipigilan ang sarili. Inapaayos ako ng aking coat at upo. And I hate this. There is only one girl who made me feel uncomfortable just by her presence. Everyone gasped when a sexy girl walked out of the dressing room. Hindi ko pa gaanong makita yung mukha niya, pero grabe na ang pagtahip ng dibdib ko. What the hell? Hannah? It was just her sexy long legs and her thin waist with the 4 cube abs. She is wearing a black and white skirt that never reached their thighs. Nakataas lamang ito at hindi buo ang tela. Sa ilalim noon ay isang itim na panty. On her feet is a black heeler boots that reaches just above her knees. Ang pang-itaas niya ay isang V-style na parang bra. Litaw na litaw ang kanyang mayamang cleavage. Ang kanyang leeg at ang sexy niyang tiyan. May ilang kolorete rin sa kanyang kamay. Napaayos na naman ako ng upo dahil sa biglaang pagnanasa na dumaan sa aking sistema. This is not good. It's been a long time since I felt this kind of need with a girl. Sa babaeng nang iwan din naman matapos akong akit-akitin. Well, I think it's my fault. I pushed her away from me kaya baka biglang lumayo at iniwan ako. Hindi ito ang tamang panahon para isipin siya. Dahil baka madamay ang trabaho ko. Maya-maya ay uminit na naman yung ulo ko. Manghang-mangha ang lahat sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makita ang mukha niya dahil natatabunan ng ilang staffs. She is really fit with Kayumi's image. Maging si Dad ay tuwang-tuwa. Si Kayumi isa sa mga babaeng hero namin na gagayanin ng modelo na narito sa hall. Sino ka ba at bakit ganito na lamang ang puso ko kung tumibok? Maging ang pantalon ko ay naninikip dahil sa may biglang nagalit. Iba ang pakiramdam ko sa babaeng ito. Hinila na siya ng 2 stylist patungo sa center stage. Halos malagutan ako ng hininga na makita ko ng buong-buo yung mukha niya. Napahawak ko sa lamesa at napakuyom ang isa kong kamay na nakapatong sa aking hita. Venice? Venice really is fit of our character. This will go trending. I bet our house in Japan, if this won't. What do you think, son? Rinig kong saad ni Dad pero hindi ko magawang sumagot sa kanya. Tiimbagang lamang ako hanggang sa matapos ang shoot. Ni hindi niya man lamang ako nilingon. Nakalimutan niya na kaya ako? Hindi niya dapat ako makalimutan. She can't. Suddenly I felt possessive over her.
Tanging ang masiselan lamang niyang katawan na nakikita. Napalingon ako sa mga ilang lalaking naroon, lalo na sa photographer. Damn it. Do not ogle at my girl. She doesn't have the fangirling vibe anymore. Wala na yung babaeng parang bata na patay sa crush niya. At ako yon. She is now sexier and bolder. More serious and looks hard to approach. Kating-kating na ako sa aking upuan. Naghihintay ako na lingunin niya ako pero hindi niya ginagawa. Si Daddy nakatabi ko ay nakakaya niyang tingnan pero ako, damn, gusto ko magwala. Mabilis na natapos ang photoshoot dahil sa husay niya bilang isang modelo. Isa-isa na nagpaalam mga nasa loob hanggang sa ang ilang stylist, photographer, si Daddy at si Lawrence na lamang ang naroon. Nanatili lamang ako sa aking upuan kahit na tumayo na sina Dad at Lawrence. Aren't you going, son? Tanong ni Dad. Pinapatungkulan niya yung meeting mamaya. Umiling-iling ako at saka tinanguan si Lawrence. Tumango rin siya pabalik. Alam na kaagad kung anong itinutukoy ko. I need to talk to her. I want to talk to her. Okay, it is better that you stay here as you wait for our model. Hindi na ako sumagot pa at isa-isa na lamang silang lumabas. Tanging ang dalawang staff na lang at si Venice na nasa loob ang nasa dressing room. You may leave now. Thank you. Saad ko sa isang maotoridad na tono, kaya naman kaagad silang napatungong dalawa. Pero just leave, you two. Nahihiya nilang kinuha ang kanilang mga gamit at saka nakatungo na lumabas. Nakatayo lang ako malapit sa may dressing room, pero dahil sa tagal niya, ay naghila ako ng isang bangko at saka naghintay sa kanya. I was tapping my foot on the floor when the dressing room slowly opened. Pigilan ko man ang namamanghang reaksyon sa kanyang kabuuan, pero alam kong obvious sa kanya ang paghanga at pagnanasa sa aking mga mata. Just by seeing her sexy body makes me horny. Only this girl made me feel this way. Siya lamang talaga. Napatigil pa siya sa paglalakad nang mapansin na kami lamang ang naroon. Walang pasubali niyang tinapon ang kanyang gamit sa sahig at saka mabilis na sumaklat sa kandungan ko at ginawaran ako ng isang mapaghanap na halik. Gulat man dahil ang inaasahan ko ay hindi niya ako papansinin o kaya ay susungitan pero na maglapat ang labi at katawan namin ay wala na akong pagdadalawang isip na sumagot sa kanyang halik. Mas malalim at mas mapaghanap. I miss you, Venice. Damn it. Hindi siya sumagot pero mas lalo niyang pinag-igi ang paghalik sa akin at saka marahang gumalaw sa ibabaw ko. I miss this feeling with her. Mas lalong sumakit ang alaga ko dahil mas lalo niya iyong ginagalit. I was about to grab her boobs when she stopped and stood up. Walang sali-salita niyang pinulot ang kanyang mga gamit at inayos ang kanyang sarili. Hinihingal akong sumandal sa bangko. Hinihintay ang paglapit niyang muli sa akin. Mainit ang aking pakiramdam. Where have you been? Tanong ko. Paos at wari ko ay nanghihina. She looked at me. Wala akong mabasang emosyon. Naglakad siya pabalik sa akin at saka hinawakan ng isa ko pang balikat. Ginawaran niya akong muli ng magaang halik. Iyong halik na magugutom ka talaga. Iyong mapaghanap ka ng masigit pa. Damn it. I was about to hold her when she stood up again. Frustrating. So frustrating. Yumuko siyang muli. She grabbed my boner and slowly caresses it. God damn it. Venice. Napapikit ako nang halikan niya ako. I never expected this. I never see this coming. Dinilaan niya naman ang puno ng tenga ko at maging yung leeg ko. I released a moan. Dahil sa sarap, nanatili akong pikit at nakatingala habang ninanamnam ang sarap na hatid na ginagawa ng labi at kamay niya. Damn it. Baby, keep doing that. Napaungol muli ako. Napamulat ako bigla nang lumipas ang ilang segundo na wala nang may hawak ng pagkalalaki ko. Wala na siya sa harapan ko. Napatayo ako at nilibot ang buong hall pero wala. Napabalik ako sa upuan at kinalma ang sarili. Fuck it. Venice leave me with fucking boner. Bakit pakiramdam ko ay ako na ngayon ang talo sa aming dalawa? Is this the time that I surrender myself to this girl
whose name is Venice. Kailan at saan nga ba nagmula ang lahat? Paano nga ba naging ganito kalamig at katigas ang puso ni Venice? Alamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.